Magandang hapon po. Magandang hapon sa lahat. At welcome po sa aking channel, Brother OG De Leon po. Nandito na naman po tayo sa ating Bible study ngayong hapon na to. Hapon na po ngayon. Bali, dito po sa Pilipinas ay 1:30 na po ng hapon. Ano? Kamusta po kayo? Kamusta po kayo mga kapatid? Alam ko ay nasa mabuti kayong kalagayan dahil tayo ay protektado ng ating Diyos sa langit. Ano po? Ngayon po ay ang babasahin natin ngayon ay ang Jeremiah ng chapter 17 verse 7 to 8. Yun po ang ating babasahin at pag-aaralan ngayong hapon na to. No? Ito po. Bali, ulitin ko lang, Jeremiah 17 verse 7 to 8. Ito po ang sabi. Mapalad ang mga taong nagtitiwala kay Yahweh, pagpapalain ng umaasa sa Kanya. Verse 8, katulad niya ay isang punong kahoy na nakatanim sa tabi ng batisan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig, hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init. Sapagkat mananatiling luntian ang mga dahon nito, kahit hindi umulan ay wala itong aalalahanin. Patuloy pa rin itong mamumunga. Manalangin po tayo. Yes Lord, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat o God, marami pong ulit salamat sa pagkakataon na binigay mo po upang kami makinig, makapag-aral na naman ng iyong mga makapangyarihan salita. Salamat Lord, salamat Jesus, salamat Holy Spirit sa pagkakataon na namang ito Lord. Dalangin namin Lord, dalangin ko po na ang iyong mga salita ay lagi naming maisa puso't isipan, maisa buhay ng bawat isa sa amin at maitatak po ito sa kailaliman ng aming mga puso o Diyos. Salamat po Lord, inaangkin na namin ang katagumpayan ng aming gawain ngayon o God. Lord, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba at dinadakila o Diyos sa tanging pangalan ng aming Panginoong Kristo na aming tagapagligtas. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Ano po? At muli po, samahan niyo po ako sa isa pang panalangin upang mapagtagumpayan natin ang mga ibig sabihin ay mapagtagumpayan natin ang gawa ng kaaway, ang mga kasalanan, yung mga hindi magaganda ay ating mapaglabanan sa tulong ng ating Diyos. Lalapit po ulit tayo, mananalangin po ulit tayo. At sa pagkakataong ito mga kapatid, ako po ay sasabayan ninyo sa ating panalangin ngayon. Sige po, tayo po ay magsiyuko. Sabayan niyo po ako. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, inaamin ko po na ako ay makasalanan. Tinatanggap ko po ang aming Panginoong Hesukristo na aming tagapagligtas. Isinusuko ko po ang aking buhay sa Kanya. Amen and Amen. Salamat po. Yun nga po, ang ating pag-aaralan ay itong Jeremiah 17 verse 7 and 8. Sabi po sa verse, himayin po natin ng konti ang verse 7. Mapalad ang mga taong nagtitiwala kay Yahweh. Di ba po, dapat naman siyang pagkatiwalaan natin dahil siya ang ating Diyos. Walang imposible sa ating Diyos. Lahat kaya niyang ibigay, lahat kaya niyang gawin sa ating mga buhay. Ano man ang ating nararamdaman, ano man ang ating kailangan, kaya niyang ibigay yun. Karamdaman man yan, kaya niyang pagalingin. Saglit lang po sa Kanya yun. Kung ako ay totoong nagtitiwala sa Kanya, pagagalingin niya tayo, pagpapalain niya tayo, pagtatagumpayin niya tayo. Sabi pa po, sa 8, katulad niya ay isang punong kahoy. Hinalimbawa po tayo sa isang punong kahoy. Sabi po dito, na nakatanim sa tabi ng batisan. Alam niyo po yung batisan, di ba? Pwede rin ito yung batis, pwede rin itong ilog, or pwede pa rin yata ang sapa, na isang punong kahoy na malapit siya
na hindi naman halos nasa tabing-tabi na siya, no? Malapit siya pero ang mga ugat niya ay malalaki na umaabot po siya dun sa tubig, ano po, dun sa batis or ilog na yun, umaabot yung kanyang mga ugat. Ano po, ganun po ang sabi dito. Ang mga ugat ay patungo sa tubig. Nandun po patungo siya. Patungo ang ating mga ugat doon sa tubig, ano po, yung tubig ng buhay, sabi nga sa Biblia, ano po. At hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init. Kumbaga po, sabi po ay hindi siya, ibig sabihin hindi siya malalanta or hindi siya matutuyo dahil nga po malapit siya sa tubig. Ano po, malapit siya sa tubig. Parang ano rin, ulitin ko lang po, katulad niya isang punong kahoy na nakatanim sa tabi ng batisan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig. Tayo din po, tayo ding mga tao. Kung tayo ay patuloy na nasa presensya ng ating Diyos, patuloy na nagtitiwala sa Kanya, patuloy na lumalapit sa Kanya, tayo ay parang isang punong kahoy na malapit tayo sa tubig, sa ilog o sa batis, na patuloy tayo magyayabong. Yung gaganda, magiging malusog, ganun po ang mangyayari sa atin. Dahil patuloy tayo nagtitiwala sa Kanya, tayo laging lumalapit sa Kanya, nananalangin, humihingi ng gabay, humihingi ng proteksyon. Lagi po tayo magtatagumpay dahil tayo ay nasa sa Kanya, sa Kanyang presensya, nasa sa Kanyang puso. Di ba po? Hindi tayo malayo sa ating Diyos. Kaya patuloy tayong magtatagumpay. Patuloy tayong magiging malakas. Patuloy tayong magiging, ibig sabihin, maginhawa ang ating buhay, malakas ang ating katawan. Pagpapalain tayo palagi ng ating Diyos dahil hindi tayo bumibitaw sa Kanya. Nandun lang po tayo sa Kanya. Ano man ang nangyayari sa atin, ano man ang ating suliranin, konti man yan, malaki man yan. Pero yung buong tiwala natin, buong puso at kaluluwa ay nasa sa Diyos, hindi sa tao. Nasa sa Diyos yung ating pagtitiwala. Sabi pa po dito, hindi ito manganganib kahit dumating ang init, kahit na dumating ang mga problema sa ating buhay. Dumating man ang kakulangan sa ating pinansyal, sa ating pagkain, hindi tayo magkukulang dahil nasa presensya at nasa sa Diyos po tayo. Tayo ay laging lumalapit sa Kanya. Tignan niyo po, kahit na may pandemic po ang buong mundo, lahat po tayo ay malakas, lahat po tayo ay safe. Ngayon nakakarinig pa rin tayo, nakakapanood tayo ng salita ng Diyos, di ba po? Safe na safe po tayo sa Diyos. Patuloy tayong kumakain, di ba po, ng gusto natin. Di ba po? Patuloy ang lahat. Nagigising tayo ng maayos, malakas, masaya, hindi ba po? Dahil tayo pinagpapala ng ating Diyos. Dahil nasa sa atin ang ating Diyos. Nasa sa puso natin ang ating Diyos Ama. Hindi ba po? Kaya patuloy tayong Kanyang iingatan, gagabayan, poproteksyonan. Ganun po yun. Dahil tayo ay nasa sa Kanya. Para tayong punong kahoy na malapit ang ugat patungo sa tubig. Hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init. Kahit dumating anuman ng suliranin, ito ngayon may pandemic tayo, hindi tayo nagkukulang. Patuloy pa rin tayo maginhawa pa rin yung ating buhay. Malakas pa rin ang ating katawan, hindi ba po? Nakakapakinig pa rin tayo ng mga salita ng Diyos. Nakakapag-aral pa rin tayo. Nakakapagbasa pa rin tayo ng Biblia, ng Kanyang mga salita. At dapat din, sa tuwing tayo makakarinig, makakapagbasa, makakapag-aral, isa puso po natin yan. Isa buhay po natin ang mga salita ng ating Diyos upang tayo laging nasa sa Kanyang piling. Tayo palaging pagtatagumpayin ng ating Diyos. Poproteksyonan, pagpapalain, bibiyayaan ng siksik-liglig at umaapaw. Yan po ang gagawin sa atin ng Diyos dahil hindi natin siya nakakalimutan. Patuloy tayong lumalapit sa Kanya. Patuloy natin siyang kinikilala. At patuloy natin niyayakap ang Kanyang mga pangako at pagmamahal sa ating lahat. Patuloy po, sapagkat mananatiling luntian ang mga dahon nito. Yung pong luntian, yung pagka-green, yung berdeng-berde po. Green na green po yung kanyang mga dahon. Magiging parang mayabong itong mga dahon niya.
anong tawag diyan, mga masisiglang mga dahon, magaganda ang dahon, ano po, malulusog. Ano po, talagang green na green po ang kulay ng mga dahon dahil sa nasa sa tubig tayo. Ang ating mga ugat ay malapit sa tubig. Kumbaga, tayo po, ang ating mga buhay ay malapit sa ating Diyos. Hindi tayo lumalayo, nandun lang tayo. Ano po, kaya magiging maayos, maganda. Hindi lang yung ating personal appearance, kundi po yung buong puso natin, yung kaluluwa natin magiging maayos, maganda at malinis. Ano po, sa panlabas naman po magiging maganda, gwapo, ano po, talagang pag may makakita talagang maayos, blooming, no? Maraming makakakita ng mga tao na maayos ka, maganda ka ngayon, parang healthy ka talaga, di ba? Dahil yun sa ating Diyos. Dahil sa presensya ng ating Diyos ay nasa sa atin, ano po? Dahil nandun lang tayo, nakadikit lang tayo sa ating Diyos, hindi tayo nawawala o humihiwalay o isang saglit man hindi nawawala sa isipan natin ang ating Diyos. Patuloy tayo sa kanyang presensya, pagmamahal, no? At patuloy natin siyang pinupuri. Kaya patuloy din niya tayong ginagabayan, pinoproteksyonan, ano po? At inaayos ang ating mga buhay. Hindi lang yung ating pangangailangan, kundi yung ating kalusugan din, ating puso din, ating kaluluwa rin, ay kanyang inaayos, ano po? Ganun po yun. Yung pagtitiwala kasi natin na sinasabi nga dito, yung buong pagtitiwala natin ay nasa sa ating Diyos, hindi sa tao, ano po. At sabi pa dito, kahit hindi umulan ay wala itong alalahanin, patuloy pa rin itong mamumunga. Ano po? Kahit hindi umulan, wala itong aalalahanin. Ano po? Kahit ganito may suliranin tayo, kinakapos tayo ng konti, hindi tayo pababayaan ng ating Diyos. Patuloy tayong mamumunga. Ano po? Kahit na, yun nga po, kahit na tayong mga lumalapit sa ating Diyos, tayong mga Kristiyano, ano po, na patuloy na lumalapit sa ating Diyos, mamumunga tayo. Maraming makakakita kasi na maayos ang iyong buhay. Kahit na ito'y simpleng-simpleng lang, pero nakikita nila na maayos ka, masayahin ka, yung talagang mukha mo maayos, maaliwalas. Di ba po, maraming lalapit sa iyo. Magtatanong, ano ba ang sikreto mo, sis? Ano ba ang sikreto mo, bro? Bakit ikaw ay kahit nasa simpleng buhay lang, sa simpleng buhay, ikaw ay maayos pa rin, nakikita namin masaya ka palagi, di ba malakas ang iyong pangangatawan, masasabi po natin, kasi ako po ay binago ng Diyos. Lumapit ako sa Diyos upang baguhin, upang magbalik loob. Di ba po, lumalapit ako sa ating Diyos, nag-aaral ako ng kanyang mga salita, nakikinig ako, nanonood ako. Kaya kung gusto mo bro, sama ka rin. Kung gusto mo sis, sama ka rin, manood ka rin. Eto, magbasa ka rin ng Biblia. Kung minsan sharean kita kung gusto mo. Mag-usap tayo tungkol sa Biblia, yung mga ganyan. Di ba po? Para magbunga rin tayo ng mas maganda. Makatulong tayo. May mga kaluluwa tayong mahingkayat din natin, madala natin sa paanan ng ating Diyos. Ganun po tayo. Kaya pag inayos tayo ng ating Diyos, mamumunga tayo ng maganda, mayabong, maganda, ano po, makikita yun ng mga tao. Kaya sila'y lalapit sa iyo, mamumunga ka ng maganda at sagana. Yun po ang pagpapala na ibinibigay ng Diyos sa ating pagkilala, pagbalik loob, paglapit, at pagsisi sa lahat ng kasalanan. Yun po ang pagpapalang ibibigay ng ating Diyos. Pagpapalain niya tayo ng sobra-sobra sa higit pa ng ating hinihingi, ano po, at ating pinanalangin na bigyan mo po ako ng ganito, pero sa sobra-sobra pa po yun, dadagdagan pa po yun ng ating Diyos, yung mga ibibigay niya sa atin, ano po. So yun po ang pagpapala ng ating Diyos na ibibigay sa ating lahat, na totoong nagbago, nagbalik loob sa ating Diyos, ano po. Napakaganda po. At ayun nga po, mapalad ang mga taong nagtitiwala kay Yahweh, pagpapalain ng umaasa sa kanya, katulad niya isang punong kahoy na nakatanim sa tabi ng batisan, ano po, mayabong, maganda, ano po. Sabi nga dito, dapat talaga na sa Diyos lang tayo magtiwala, ano po, magtiwala sa Diyos, at dapat, ano po, pag nagtiwala, yung wala talagang alinlangan, hindi ba po, yung buong puso at kaluluwa na tayo nagtitiwala sa ating Diyos. Dapat ganun, bigay natin lahat.
'Di ba? Yung buong pagtitiwala natin dahil siya ay ating Diyos. Hindi kagaya sa tao, ano po, kumisan sa tao pa, ah, pag nagtiwala tayo, minsan hindi pa bumabalik din na ibig sabihin pinagtiwalaan mo siya, minsan hindi maganda yung igaganti niya sa pagtitiwala niya sa iyo. Hindi ba po? Marami pong bagay na gano'n. Meron nga, halimbawa sa isang relasyon na binuhos mo yung love mo sa kanya, although maraming, siyempre gano'n naman ang mag-partner, mag-asawa, may mga suliranin yan, magtatampuan yan, magkakagalit, ano po. Pero, ibig sabihin kahit na gano'n, meron naman nagiging maayos. Meron naman na hindi nagiging maayos, meron naman na ang nagiging sukli sa nangyari sa pagmamahal mo sa kanya, dumarating yung time na pwedeng ipagpalit ka niya o may magustuhan siyang iba. At meron din naman na talagang umaabot sa forever. Ano po, yun po nga mga napapanood ko, may mga napapanood akong ganyan na meron naman din na hanggang sa tumanda sila magkasama although maraming problema, suliranin, kinakapos, pero napagtagumpayan nila ang lahat. Dahil din sa tulong ng ating Diyos. Kaya sila nagtagumpay. Ano po, kaya nagsama sila hanggang sa sila'y tumanda. Ang nagpahiwalay lang sa kanila, yung kamatayan, di ba po? Pero hanggang sila'y nabubuhay, magkasama sila. Meron naman ganun na forever. Hindi naman lahat ng relation o mag-asawa ay humantong sa hiwalayan. Meron nga rin akong mga napanood or mga narinig na naghiwalay, matagal, pero nagsamang muli, hanggang ngayon magkasama na sila. Sa tulong din ng ating Diyos, dapat din ipinagpipray talaga lahat ng bagay. Ano po, hindi lang yung personal na pangangailangan, at kailangan ipanalangin din natin yung ating pamilya, yung ating mga mahal sa buhay, yung ating mga kapatid sa pananampalataya, kahit na ating mga kaibigan, kapitbahay, kahit na yung mga taong nakagalit natin o nakasamaan ng loob o naging masama ang loob sa atin, ano po, ipanalangin din natin sila. Dahil sa pag ginawa natin yun, magtatagumpay po tayo at hindi tayo pababayaan ng ating Diyos. Ano po, laging nasa sa atin ang ating Diyos. Pagpapalain niya po tayo kapag maganda ang iyong gagawin talaga. Magpapatawad ka, magpapakumbaba ka, magmamahal ka ng buong puso't kaluluwa. Sigurado ko pong pagtatagumpayin tayo ng ating Diyos at hindi niya tayo pababayaan. Ano po, sabi nga po dito, sa may babasahin lang po ako, no, na sa Numbers, Numbers chapter 23 verse 19. Ano po, ito po siya. Sabi po dito, ang Diyos ay di sinungaling na tulad ng tao. Ano po to? Numbers or bilang chapter 23 verse 19. Ano po? Sabi po dito, ang Diyos ay di sinungaling na tulad ng tao. Anumang sabihin niya ay kanyang gagawin. Kung mangako man siya, ito'y kanyang tutuparin. Ano po? Sabi sa English po, God is not like a people who lie. He is not a human who changes his mind. Whether he promise, he does. He speak and it's done. Ginagawa niya po talaga. Hindi siya nangangako na hindi matutupad, na hindi niya gagawin. Ang pangako niya ay kanyang tinutupad. Ano po? May mga tao nga po na kung minsan hindi natutupad yung kanyang pangako. Pero ang Diyos hindi po. Totoo po ang kanyang pangako. At yun nga po kasabi dito, ang Diyos ay di sinungaling. Totoo ang kanyang mga pangako. Gagawin kung mangako man siya, ito'y kanyang tutuparin. Gagawin niya yung kanyang pangako at tutuparin niya yung kanyang pangako sa atin. Dahil napakarami po ng pangako ng ating Diyos dito sa Biblia. At yun ay kanyang tutuparin. Sigurado po yan. Makakaasa po kayo dahil ang Diyos ay mabuti, mapagmahal at hindi sinungaling. Sabi pa po dito sa Psalm 62, sabi po dito, verse 1 and 2. Psalm 62, verse 1 and 2. Tanging sa Diyos lamang ako ay aasa. Ang kaligtasay nagbubuhat sa Kanya. Tanging siya lamang ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko at aking kalasag.
akin ang tagumpay sa lahat ng oras. Ano po pag nagtiwala ka po sa Diyos. Talagang yun po ang yung matatanggap sa ating Diyos. Sabi niya dito. Sabi niya, ulitin ko lang ano po, Psalm 62 or Awit 62 verse 1 and 2. Tanging sa Diyos lamang ako aasa. Ang kaligtasay nagbubuhat sa Kanya. Tanging siya lamang ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Akin ang tagumpay sa lahat ng oras dahil protektado tayo ng ating Diyos. Di ba po? Nakasandal tayo sa ating Diyos kaya hindi tayo maaano na kahit na sino. Hindi tayo matitinag, hindi tayo mayayanig, hindi tayo magigiba dahil protektado tayo ng ating Diyos. Ano po? Sabi pa po dito sa Psalms 89, 89 verse 34. Ito po ang sabi. Sa Tagalog po, ang tipan sa kanya'y di ko sisirain, na isang pangako di ko babawiin. Sabi po ito ng Diyos. Sa English, I will not break my covenant with Him or take back even one promise I made Him. Ulitin ko lang po, napakagandang pangako. Ito po ang sinabi ng ating Diyos dito sa Psalms 34, Psalms 89 verse 34. Ulitin ko lang, pakinggan niyo po. I will not break my covenant with Him or take back even one promise I made Him. Kahit isang pangako ng ating Diyos, hindi niya babawiin. Dahil totoo, pag nangako ang ating Diyos, sigurado ang pangako ng ating Diyos. Hindi magbabago, kailanman, hindi sumisira sa pangako ang Diyos. Hindi kagaya ng tao, sabi sa Biblia, ang Diyos hindi. Patuloy at totoo ang kanyang pangako. Sabi nga, mag-antay ka lang. Patient ang kailangan. Mag-antay ka lang. Wait lang, mag-antay ka. At ibibigay ng Diyos. Kasi iba ang plano ng Diyos kaysa sa tao. Ang kanyang plano ay napakaganda. Maganda ang plano ng Diyos para sa atin. Sa atin lahat, sa iyo, sa akin, sa ating pamilya, sa atin lahat maganda yun. Kung minsan tayo nga lang yung lumiliko at kung minsan ay yung nawawalan ng tiwala. Nagtitiwala ngayon, mamaya hindi na. Di ba po? Sabi nga dito, una, pero sa ating Diyos, karapat dapat tayong magtiwala. Di ba po? Dapat tayong magtiwala sa ating Diyos. Una, hindi nagsisinungaling ang ating Diyos. Di ba po? Totoo yan. Hindi siya nagsisinungaling. Tapat siya sa ating lahat. Pangalawa, hindi nakakalimutan ng Diyos ang kanyang mga pangako. Nandyan lang yung pangakong yan. Kung minsan tayo lang yung umiwalay. Minsan binibigay na nga sa atin. Pero tayo yung umaayaw. Pero hindi nagbabago yung kanyang pangako sa atin. Number 3, hindi nagbabago ang Diyos kahit kailan. Simula noon hanggang ngayon, siya pa rin yun. Yun pa rin siya. Kung ano yung pangako niya o plano sa buhay mo, noon, ganun pa rin ngayon. Hindi, ito palitan ko na lang. Dahil ikaw nagkasala, nagsinungaling ka. Ganyan, nagkamali ka, sabing ganyan. Papalitan ko. Hindi po yun. Maganda ang plano ng ating Diyos at totoo ang kanyang plano at tutuparin niya yun. Hindi nagbabago ang ating Diyos. Number 4 po, ang kanyang plano sa atin ay perpekto. Perfect ang plano ng ating Diyos sa bawat isa sa atin. Simula pa, bago pa nga lang tayo isilang, alam niya na yun. Pagbigay pa lang niya ng buhay sa mga tao, pag-ihi pa lang niya sa ating ilong ng kanyang hininga, alam niya na kagad yung plano niya. Ito ang plano ko sa iyo, anak. Tapos isisilang tayo ng ating nanay, no? Alam niya na yun. Kaya lang, kumisan tayo nagbabago ng sarili nating buhay. Tayo po ang gumagawa ng kamalian din sa ating mga buhay. Kung bakit din tayo kumisan naliligaw ng landas, nagkakamali, nadadapa, dahil din sa atin. Kung bakit din tayo humihina, sabihin na natin na kumisan bakit tayo pumapangit, dahil din sa kagagawan natin. Kung bakit tayo nakakaroon ng karamdaman, dahil din sa kagagawan natin sa ating sarili. Di ba po? Yan, nandyan na yung mga, unahin na natin yung alak, sigarilyo, kung ano-ano pang bisyo na ginawa natin sa ating sarili. Kaya po tayo nagkakasakit. Kahit sa pagkain din po. Di ba po, yung pagkain na hindi tama,
yung pagkain ng sobra, yung pagkain na mali, no? Talagang mataba, sabihin na natin, ganyan. Maalat, sobrang tamis. 'Di ba po, yung mga ganong pagkain, tayo rin ang nagpapabaya sa ating sarili. Kaya kung minsan nagkakasakit tayo, sasabihin pa ng iba, eto ba ang plano sa akin ng Diyos? Plano? Ikaw ang gumawa niyan sa sarili mo. Tapos sasabihin mo, plano sa'yo ng Diyos. Hindi yan ang plano sa'yo. Ang plano ng Diyos po sa atin ay yung magandang buhay, malusog na pangangatawan. Yan ang gusto niya. Pero tayo po ang sumisira sa ating kalusugan, sa ating katawan, sa ating isipan, sa ating puso. Tayo po ang sumisira. Dinudungisan din natin ang ating kaluluwa. Sinisira din po natin. Tayo po, hindi po ang Diyos. Dahil napakaganda ng plano ng ating Diyos. Sabi nga po, ang kanyang plano sa atin ay perpekto, banal, at makatuwiran. Makatarungan. Yan po ang plano ng ating Diyos. Maganda ang plano niya sa atin. Hindi yung magkasakit ka. Hindi po yun. Tayo po ang may gawa nun eh. Nagkasakit ka o high blood ka o dahil yan sa ginawa mo, kinain mo. Sinabi ba ng Diyos, kainin mo puro taba or uminom ka ng maraming alak o magsigarilyo ka Hindi po yan. Tayo po ang gumawa nun, hindi po ang Diyos. Tayo po ang sumira sa kalusugan natin sa ating katawan. Tapos tayo rin ang isip ng kung ano-ano. Dinadagdagan na natin, pinag-pray muna, sabihin na natin, sige po, nag-pray ka. Wala akong bukas pambili ng bigas, ano kaya ang gagawin ko? Magpipray ako. Dahil sabi nga ng Diyos, lumapit ka lang sa akin, ikay aking pakikinggan. Di ba po, bibiyayaan kita ng siksik-liglig at umaapaw. Di ba po, magpipray ka ngayon. Pray ka, maya-maya lang, isang saglit lang. Paano nga pala bukas? Lalapit na lang ako, mangungutang na lang ako. Di ba po, nawala na yung tiwala mo sa ating Diyos. Yun po yun. So nadadagdagan, magpapatong-patong, nagkautang-utang ka na, may utang ka na rito, lapit ka sa kabila na naman, utang ka na naman, dadami na naman yung utang. Magpapatong-patong ang iyong suliranin. Magpapatong-patong ang iyong problema. Kaya dapat, pag nagtiwala ka sa Diyos, sa ating Diyos, buhos lahat, bigay mo lahat. Wait ka lang. Diyos ang bahala. Gumawa ng paraan at lumaban. Ganun lang po yan. Yung kalakasan mo, bibigay niya yan. Ayusin mo, tulungan mo rin yung sarili mo, palakasin mo, mag-vitamins ka, matulog ka ng maayos, uminom ka ng tubig, kung kinakailangan, gatas, yan, kain ng maayos, karne, gulay, konting karne, gulay, isda, maayos, gawin mo yan, palalakasin ka ng ating Diyos. Dahil tinulungan mo ang iyong sarili, tutulungan ka rin ng Diyos. Alangan naman pinabayaan mo, tulungan ka rin ng Diyos na pabayaan mo yung sarili mo, hindi po yun. Aayusin ka niya dahil lumapit ka. Nag-aantay lang lagi ang ating Diyos sa atin na lumapit tayo ng buong puso at kaluluwa. Hindi yung fake na lapit. Hindi yung paglapit na may alinlangan, hindi po yun. Dapat hindi. Pag nagtiwala ka, buong puso at kaluluwa dapat. Para pagpalain ka, para pakinggan ka ng ating Diyos. Yun po ang dapat. Kaya nga po yung ating pinag-aralan, ito po ay may pamagat na sa Diyos lamang tayo magtiwala, hindi sa tao. Di ba? Kasi sinasabi rin sa Biblia, yung mga tao daw na pinagtitiwalaan natin, na kung minsan ay wala namang magawang maayos, na nagbabago din ang mga tao. At sabi nga dito sa Biblia ay pumapanaw din yung mga taong pinagkakatiwalaan mo. Pero yung Diyos na pinagkakatiwalaan mo, buhay magpakailanman. Ang pangako niya ay totoo. Yung promise niya sa atin, totoo at sigurado. Kaya sa Diyos lamang tayo magtiwala. Tandaan niyo po yan, sa Diyos lamang tayo magtiwala. Simula ngayon, sa mga oras na to, ang buong tiwala mo ibigay mo sa Diyos. Lahat ng suliranin mo ibigay mo sa Diyos. Habang gumagawa ka ng kabutihan, habang ikaw ay gumagawa rin ng paraan para ikaw ay mabuhay, hindi ka pababayaan ng Diyos. Protektado ka ng Diyos. Kasama mo ang Diyos. Magtatagumpay ka. Dahil talagang kasama mo ang Diyos Talagang sa puso mo Buong kaluluwa di ba? Kasama mo ang Diyos. Kaya mga kapatid, hindi ka niya pababayaan. Kasama ka. Kung minsan nga talagang nasa unahan pa siya. Hindi lang minsan, lagi. Kung talagang yung buong tiwala mo sa Kanya, buong pagmamahal mo sa Kanya, buong puso binigay mo, buong buhay mo binigay mo sa Kanya. Kaya yung laban mo nasa unahan siya, nasa likod ka lang. Kaya kung anuman
yung darating na pagsubok sa'yo o kalaban, nauuna na siya lumalaban. Kaya lagi kang tagumpay. Dahil nasa sa atin ng Diyos. Protektado tayo ng ating Diyos. Di ba po? So yun po siya. Dapat po ganun buong puso at kaluluwa ang iyong tiwala sa ating Diyos. Tayong lahat, buong tiwala. Kaya itong nangyayari sa atin, ipagkatiwala natin sa ating Diyos. Ilapit natin sa ating Diyos, pagtatagumpayin niya tayo. Hindi lang ikaw, hindi lang ako, tayong lahat. Ang ating mga presidente, lahat magtatagumpayan sa tulong ng ating Diyos. Basta yung buong puso at kaluluwa natin, ibinigay natin sa Kanya yung buong buhay. Nagtiwala tayo sa Kanya. Kaya sigurado, tagumpay natin sunod-sunod. Amen and amen. Salamat po sa pagsama nyo na naman sa aking Bible reading ngayong hapon na to. Maraming salamat mga kapatid. And I pray nga talaga na tuluyan tayo magbago at yung buong tiwala natin ay ibigay natin sa ating Diyos. Yung walang pag-aalinlangan, buong puso at kaluluwa na pagtitiwala sa ating Diyos. Mabuhay tayong lahat talaga. Salamat sa ating Diyos at lagi nating purihin ang ating Diyos. We praise you, Lord. We glorify your name. We thank you, Lord. We love you, Father God in heaven. Ano po? Salamat po. So, ngayon po, tayo po ulit ay mananalangin. Samahan niyo po ulit ako. Alisin na natin yan. No? Wala na pong isipin yan. Binigay na natin sa ating Diyos yung laman ng puso natin. Wala nang galit yan. Wala nang inis. Wala nang tampo. Wala nang kayabangan yan. Wala na lahat. Malinis na yan. Kaya tayo naman ngayon ay dudulog sa ating Diyos. Samahan niyo po ako. Tayo po ay magsiyuko. Yes, Lord, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, na nagbigay buhay sa lahat ng may buhay sa daigdig. Lord, maraming salamat sa iyong mga pangako. Maraming salamat sa iyong mga salita na aming napag-aralan, narinig na naman ngayong hapon na to. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, Lord. Tunay nga, Lord, ang iyong pagmamahal sa amin. Salamat, Lord, sa iyong mga pangako na hindi nagbabago. At salamat sa iyong plano, Lord, sa bawat isa sa amin. Dahil maganda at maayos at totoo ang iyong plano, Lord, sa aming mga buhay. Sa bawat isa sa amin, Lord. Salamat sa iyong mabubuti plano sa bawat isa sa amin. Thank you, Lord. Kami aasa lamang sa iyo, Lord. Sa iyo lamang kami aasa, magtitiwala, O God, dahil ikaw lamang ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Walang imposible sa iyo, Lord. Kaya kami nagpapasalamat. Simula ngayon at sa kahuli-hulihan ng aming buhay, ikaw ay aming sasambahin, pupurihin, pagtitiwalaan, O God, mamahalin ng buong puso at kaluluwa, O God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. At Lord, pinagkakatiwala na namin sa iyo ang lahat, Lord. Ang buong buhay namin, ang nangyayari sa amin, ang lahat, Lord, na mangyayari pa sa mga susunod na araw sa aming mga buhay. Alam namin na kami magtatagumpay kasama ng aming mga presidente sa bawat bansa, O God. Na kasama mo sila, kasama ka namin, Lord. Kasama ka rin nila. Lord, hindi mo kami pababayaan lahat, Lord. Salamat, Lord. Dahil protektado mo ang bawat isa sa amin. 10 ng aming presidente, Duterte, mga presidente sa bawat bansa, Father God, mga mayor sa bawat lugar, Father God, sa bawat bansa, mga scientist, doktor, Lord, nurse, sundalo, pulis, na totoo may takot sa iyo, na totoo ring nagtitiwala sa iyo, Lord. Lahat ng taong yan, Lord, ay proteksyonan mo, gabayan at pagtagumpayan. Ingatan mo po ang bawat pamilya namin, Father God. Ingatan mo po san man ang aming mga mahal sa buhay ngayon, Lord. Nagtatrabaho man, nasa ibang lugar man, Lord. Ingatan mo po silang lahat, gabayan, Lord, at ayusin at linisin din ang kanilang mga puso't isipan, Lord. At nawa nga, isang araw, o sa mga oras na to, Father God, sila rin ay lumapit sa iyo, magtiwala sa iyo, O God. Yun po ang aming panalangin. Lahat ng taong nabubuhay, Lord, magtiwala sa iyo, magmahal, magpuri, sumamba sa iyo, O Lord, dahil ikaw lamang ang aming Diyos, Father God. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. And Lord, pinapanalangin ko rin po, Lord, ang lahat ng may karamdaman sa buong mundo, Father God. Anumang klaseng karamdaman, Lord, ay iyong pagagalingin. Dahil ikaw ay Diyos din na manggagamot, Father God. Walang imposible din sa iyo. Anumang klaseng karamdaman yan, iyong pagagalingin. Sa mga oras na to, Father God, pagagalingin mo po sila. In Jesus name, Father God. In Jesus name, Father God. Ang mga umiinom ng gamot, mga
May maintenance, Father God. Aayusin mo yan. Darating din ang oras. O sa mga oras na to, Father God, hindi na sila iinom ng mga gamot na yan dahil aayusin mo na. Palalakasin na sila, Lord. Hindi mo sila pababayaan. Pagagalingin mo na anumang klaseng karamdaman yan, Father God. Lahat ng klaseng karamdaman ay pagagalingin mo na sa mga oras na to, O God. In Jesus' name, O Lord. In Jesus' name, Father God. In Jesus' name, O Lord. Lord, ganun din ang mga taong walang trabaho. Ang mga taong nagugutom, Father God, bibiyayaan mo rin sila at aayusin ang mga buhay, Lord. Hindi lang sila, lahat kami, Lord, aayusin mo ang aming mga buhay. Pagtatagumpayin mo kami, bibiyayaan mo kami. Hindi mo kami pababayaan, hindi kami magkukulang dahil sa iyong pagmamahal, O God. Bibiyayaan mo ang bawat isa, O God. At sa labang ito, lahat kami, Lord, ay magtatagumpay na. In Jesus' name, Father God, in Jesus' name. Magiging maayos na ang bawat bansa. Magiging maayos, masaya, masagana at tagumpay na ang buong mundo, O Father God. Mawawala na yung virus na yan, magiging malinis na ang buong mundo, tahimik, masaya, O God, masagana at tagumpay, O God. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. And please always bless us all and guide us all, Father God. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba at dinadakila, O Diyos, sa tanging pangalan na aming Panginoong Heso Kristo, na aming tagapagligtas. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Amen. Whew! Amen po. Yes, talaga napakasarap magpuri sa Diyos, ano? Napakasarap pong lumapit, ano po? Napakasarap magbasa, mag-aral ng kanyang mga makapangyarihan salita. Pinagtagumpay na naman niya ang gawain natin na to. At sigurado ko, lahat po tayo magtatagumpay. Yung mga karamdaman na yan, pinagaling na yan ng Diyos. Kahirapan na yan, wala na yan. Sinira na yan at pinagtagumpayan na yan ng ating Panginoong Heso Kristo. Kaya tayo bibiyayaan, magiging maayos na ang ating buhay. Magtiwala ka lang ng buong puso at kaluluwa sa ating Diyos. Salamat pong muli, mga kapatid. Salamat sa inyo. At see you ulit sa aking mga susunod pang videos. Ano po? At ulitin ko lang, doon po sa mga bago po sa aking channel, please mag-subscribe po kayo. At i-like nyo po yung ating mga videos at yung notification bell po, pakiclick po para updated po kayo sa iba ko pang i-upload na videos. Ano po. Salamat po muli at mabuhay po tayong lahat. God bless po sa iyo, sa akin, at sa ating lahat. Amen. Salamat po. See you po ulit.